Kilala ang Zamboanga sa isang uri ng alimango na itsurang lobster na sa sarap kakainin mong walang pahinga-hinga. Ito ang kuratsa. Pero may matatagpuan din daw dito na isang klase rin ng alimango na meron namang sa demonyo. May taglay raw kasi itong lason. Katunayan, kamakailan lang, 8 magkakaanak ang naospital dahil sa pagkain nito. Ano itong deadly alimango? Tong-tong-tong-tong, pakitong-kitong. Alimango sa dagat, masarap? Hindi po lahat dahil merong nakalalason. Ang grupo ni Juvel mula bayan ng Liloy sa Zamboanga del Norte. Hilig na raw talagang manghuli ng alimango para kanilang ulamin. Noong July 1, kaya yayaan na kami na magkuha ng mga crabs. Ang target daw talaga nila, ang alimangong ito na kulay dark gray ang carapace o shell na kung tawagin, kalas-kalas. Tuwing naliligo lang po kami sa dagat, yun lang yun po yung time na kumuha kami. Pero dahil tila nalinlang daw si Juvel sa kulay pula at kahel na alimango na may puting batik na nagtatago rin sa mga bato, dinampot na rin nila ito. First time namin nakita sa dagat yun, tapos sinuli niya. Pag uwi namin, doon na namin niluto. Masarap yun kapag niluto sa ginataan. Ang may halos 2 kilong alimango, ginataan nila at pinagsaluhan ng 8 nilang magkakaanak. Nag-aagawan pa kami sa pagkain. Isa lang yung nakain ko pero yung sabaw talaga yung marami sa akin. Pero ilang sandali lang, biglang sumama ang kanilang pakiramdam. Hindi na ako mapakali sa naramdaman ko kasi yung buong katawan namamanhid na. Nahihirapan na po ako na lumunok ng laway. Si Ate Adit, sabi niya, ganoon rin yung nangyari sa kanila. Namanhid na yung mga kamay namin. Ang pinakamadaming nakain, ma'am, is si Kuya Arnel. Hindi na siya makatayo. Hindi niya mapil na yung paa niya nakaapak sa lupa. Anong klaseng alimango ba ito? Makaligtas kaya si Arnel sa kamatayan? Hindi ko na po alam yung nangyari. Nakapikit na yung mata ko kasi sobrang hilo na talaga po ako. Napagdesisyonan na namin na pumunta sa ospital. Ang mga magkakaanak sa Zamboanga City Medical Hospital Center ngayon naka-confine. Nitong Miyerkules, pare-pareho pa silang nanghihina. Kwento ng kapatid ni Arnel na si Bernadette na siya raw nagluto ng huli nilang alimango, hindi naman daw nila akalaing may taglay itong lason. Ang ina ni Arnel na si Nena ni hindi nga raw kumain ng karne ng alimango. Humigop lang daw siya ng sabaw pero natikman pa rin niya ang bagsik nito. Buraglain kami paminaw na maga dahil ang imuhang lawas buraka giduyan. Parang laso na talaga. Kaya sa paniniwala nilang baka mapigil ang pagkalat ng lason sa kanilang katawan, uminom sila ng gata. Pag inauna mo, pero nagsuka na may. Sa kanilang 8, ang pinaka-napuruhan ang nakababatang kapatid na lalaki ni Bernadette, si Arnel. Sobrang unconscious na talaga ni Kuya Arnel. Nung mga oras na yon, si Arnel, critical na raw ang lagay, kaya isinugod na nila ito sa mas malapit na rural hospital. Palagi na siyang nagsusuka doon, nagsisure agad siya kasi yung nahihirapan na siyang huminga. Hanggang si Arnel, tuluyan ng binawian ng buhay. Si Arnel, ma'am, daghan dahil ko yung nakaon. Ang iba pang mga kaanak, itinakbo naman sa mas malaking ospital na may 4 na oras pang layo mula sa bayan ng Liloy. Napanghinaan ako ng loob kasi baka ako na rin yung susunod. Napag-uwi mga anak ko, ginaya-naya mong pagalingon nga, ikuha na dyan siya, ikalma, sa ako, mandili mo kita ng gustong kinabuhi. Ayon sa doktor, ang mga biktima nalason sa kinain nilang alimango pero hindi yung kung tawagin nga kalas-kalas, kundi sa isang klase ng alimango na nasama lang sa mga nahuli ng magtsuhin. Ang tawag dito, karal-karal o devil crab. Isa sa pinaka-nakalalasong alimango sa buong mundo. Pangkaraniwan na natatagpuan ang lason sa isang lamang dagat katulad ng alimango sa kanyang atay at sex organs. Doon yung concentration ng kanyang lason at yung lason na matatagpuan doon ay tinatawag na tetrodotoxin at saxitoxin. Yung ating kalas-kalas, ayon sa impormasyon, pwede po siyang gamitin as bait. Hindi natin alam kung siya ay edible or not. Parang
unti-unting pinapatay ito, no? Yung parang namamanhid na yung mag-start dun sa mga kamay, extremities natin. Tapos, mahirapan sila ng huminga, mag-respiratory paralysis, eventually, magre-respiratory arrest, then mamamatay yung isang pasyente po pag napabayaan. 1 hour from the time na na-ingest mo, nakain mo yung crabs na yon, maaari tayong magbigay ng activated charcoal. Yung ganitong poison ay napakahirap bigyan ng first aid kasi ang tinitira nito ay ating mga nerves, no? So nagkakaroon tayo ng paralysis. Ang best pa rin talaga ay kung makakainom sila ng maraming tubig para iihi nila at ilabas nila yung toxin. Hindi ko ito maire-recommenda, no? Yung pag-inom ng mga gata para first aid. Para mapaalalahanan ng mga residente kung ano ang ligtas at hindi ligtas na kaining alimango, nagsagawa ang barangay ng information drive. Tungod na itong hitabua na kuan namin amo nang gisuroy ang matagbalay nga anak gipahibalo na namo nga kining klasiha sa crab makahilo ni. Samantala, nito lang Huwebes, habang patuloy pang nagpapagaling si Jovel, sina Bernadette at ang iba pa nilang mga kaanak, nakalabas na ng ospital. Kaya hindi naman makita ng mga kita-kitas kung ano. Hindi ko nga po nga. Kaya anak, medyo di ka ikabaylo lang. Di ka ilisan. Kapag kumuha ka ng hindi nyo familiar, dapat magtanong-tanong talaga. Mag-search sila kung nakakain ba yung nakukuha nila para hindi sila malason matulad sa amin na nawalan kami ng isang kuya na mapagmahal at palabiro. Kapag yung mga anak dong, ay lang wala kasi yung mga anak dong. Kaya minsan may mga problema. Kabangan na ako. Dati pa po naming itinampok ang deadly alimangong ito na ang kauri marami sa ating mga probi-probinsya. Kaya maging pamilyar po tayo sa itsura nito dahil malaki man at mukhang masarap ang taglay nitong lason, may sakampon ni Satanas. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.